Hello guys, good morning. Paano mag-lock or mag-private ng ating mga Facebook profile? Gusto niyo bang maging safe and secure ang inyong mga Facebook account? Ganito po ang gagawin natin para ma-private or ma-lock po natin ang ating mga Facebook profile account. Punta lang tayo sa ating Play Store. Dito po sa may search engine, i-type mo lang dyan ang Facebook. Then search natin. Kailangan po kasi guys, updated ang ating Facebook. Kapag ang nakalagay po ay update, i-click lang po natin ang update para ma-update po ang ating Facebook account. Then, click natin ang open. Click natin ang 3 lines. Scroll up, click settings and privacy. Click settings. I-check nyo dito guys kung meron po kayong profile locking. Hindi po kasi lahat ng may mga Facebook account ay meron po mga profile locking. Pero meron pong way para ma-lock natin ang ating Facebook account. Ito po yung tinatawag na kailangan natin siyang i-private. Ang ating Facebook account. Paano po ba mag-private ng Facebook account? Ganito lang po. Click natin ang privacy checkup. I-click nyo po ang who can see what you share. Ito po yung profile information, posts and stories, and blocking. Click natin ang continue. Sa email guys, kailangan nyo po siyang ilagay sa only me. Paano po ba ilalagay sa only me? Click nyo po itong may arrow down dito, then hanapin nyo po ang only me. Piliin nyo lang po ang only me. Sa birthday, nasa sa inyo po kung gusto nyo pong ilagay sa only me or sa friends. Pero kung gusto niyo po talagang i-private ang inyong Facebook account, ilagay niyo po siya sa only me. Hometown, nasa inyo po kung gusto mo siyang ilagay sa friends or sa only me. Para sa akin guys, ito pong profile information, nilalagay ko siya guys sa only me para po naka-private lahat ng information sa akin. Lalong-lalo na po guys ang email kasi once na makita ito ng ibang hackers, pwede pong ma-hack ang ating mga Facebook account. Kaya napaka-importante po na i-private niyo po ang inyong mga email address. Friends and following, who can see your friends list on your profile. Ilagay niyo po siya guys sa only me para ikaw lang po ang nakakakita ng mga friends mo sa inyong Facebook profile. Who can see the people, pages, and list you follow. Ilagay lang po natin siya guys sa only me. Ito yung mga pages na mga finalo natin. Click natin ang next. Default audience. Pwede nyo po siya guys ilagay sa only me or kaya sa friends. Ito po yung mga future post natin on. Ito naman pong stories. Ilagay lang po natin siya guys sa friends. Hanapin natin dito ang friends. Or pwede nyo po siya guys ilagay sa custom. Then click natin ang save. Then back natin. Limit past post. Click natin ang limit. You're about to limit all the past posts on your timeline. The only way to undo this will be to change the audience of each post one at a time. I-limit lang natin siya guys. Then next natin, dito po kung meron kayong gustong i-block na friend mo, i-click nyo lang po ang add to blacklist. Then i-search nyo po dito sa taas yung pangalan na gusto mong i-block sa inyong Facebook. Then, back natin. Click natin ang next. Review another topic. Okay, click natin yon. Dito naman tayo guys sa how to keep your account secure. Click natin ito. Ito yung your password is okay. Login alerts are on. Turn on. Two-factor authentication. Click natin ang review. Kapag okay na po ang inyong password, ito pong login alerts once na may nag-attempt na buksan ang inyong Facebook, makaka-receive ka po ng notification from Facebook na ino-open po ang inyong Facebook account. Meron siyang location kung saan binubuksan po ang inyong Facebook. Ito naman pong turn on two-factor authentication. Ito yung two-factor authentication code na pinapadala ni Facebook. Once na ino-open nyo po ang inyong Facebook account, kailangan nyo muna siyang ilagay bago nyo po ma-open ang inyong Facebook account. Click natin ang review.
Is your password private? Pwede po natin palitan ang ating password kapag ang ating password ay madaling mahulaan. Pwede po natin siya guys palitan. Click nyo lang po ang change password para makagawa kayo ng bagong password sa inyong Facebook. Click natin ang skip. Control your alerts. Pwede nyo pong i-turn on itong dalawa para nanonotify kayo kapag may naglalagin po ng inyong Facebook. Then, kapag okay na, click natin ang next. Ito po yung feature ni Facebook na hindi po talaga mabubuksan ng inyong mga Facebook account once na hindi po nalalagay ang two-factor authentication kapag maglalagin kayo. Then, click natin ang skip. You're all set. Review another topic. Dito naman tayo sa how people can find you on Facebook. Click natin ito. Ito po yung mga friend request, phone number and email, then search engines. Click natin ang continue. Who can send you friend request? Pwede po natin siyang ilagay sa friends of friends. Sa friends of friends mo lang siya guys ilagay. Huwag niyo pong ilagay sa everyone. Then next natin. Who can you suggest your profile to based on your phone number or email address? Sa akin guys, naka-private ito kaya pag nakalagay dyan ay no one. Then, click natin ang next. Search engines like Google can link to your profile to help people find you more easily. I-turn off lang natin guys ito para hindi po nasa-search ang ating Facebook profile using our link sa ating profile account. The next natin ito, you're all set. Review another topic. Ganun lang po kadali mag-private ng ating Facebook profile once na wala po kayong profile lacking na nakalagay sa inyong mga Facebook account. Kung may natutunan ka sa aking video, huwag mong kalimutan na i-follow ako sa aking Facebook page, Positive Mind, at sa aking YouTube channel, RK Willow, para lagi kang updated sa lahat ng tips at video tutorial na ina-upload ko. Mag-comment lang kayo sa comment section kung may mga katanungan kayo. And now, thank you for watching. God bless you all.